Congrats, David. Thank you very Ikaw ang much. gaganap na Mike Hanopol dito nga sa inaabangang Jeprox. Yes. Ano naramdaman mo nung sinabi na ikaw na yung lead role? Ako, siyempre very, very happy and very excited kasi I just got back from Hong Kong last year and isang musical pa lang ginawa ko mula nung umuwi ako. Actually, two. Yung isa, movie musical, which is yung Isang Himala. So this is going to be the third one for this year. Tapos, yung huli ko kasing ginawang title role is 2017 pa Aurelio Sedicioso. So ito yung, marami na akong ginawang musicals na lead din ako pero support lead. So ito yung talagang title lead. So I'm very excited for this one. What was your initial reaction when they offered you the role? Finally, ikaw nga yung gaganap sa lead role. Ako, masaya ako sobra kasi yung roots ko talaga sa singing and sa pagtugtog, sa pagiging instrumentalist is also rock. Gitarista din kasi ako ng rock band nung college ako. So, naghihintay na ako matagal na ng isang musical na pwedeng ma-showcase yung rock influences ko. So, nung na-offer na sa akin yung role, talaga super na-excite ako. Super thankful. Ang perfect nung timing para Yes. dyan sa gusto mo, 'di Mm. ba? So far, anong alam mo kay Sir Mike at sa banda niya, sa music niya? Well, to be honest, no, hindi masyado. Kasi I wasn't born in his era. Pinanganak ako late 80s. So, pero I'm very familiar with Juan de la Cruz Band and Mike Hanapol. Siyempre, yung Laki sa Layaw na song, baby pa ako naririnig ko na yon lagi. So, pero hindi naman siya magiging mahirap for me, I think, because siyempre, Mike Hanapol and Juan de la Cruz Band are icons and pillars of the rock industry in the Philippines. So, kumbaga bilang isang rock fan, meron tayong responsibility and obligation to aralin sila kasi sila yung history natin and they deserve to be recognized. Ayun. Ngayon pa lang, how are you preparing for the role? Ngayon, it's more excitement pa lang. Hindi pa ako masyadong nagpe-prepare kasi matagal pa eh. November pa, tapos yung rehearsals until late September. So, meron pa ako ibang gagawin before this. Pero, ayun, tulad naman ng lahat ng ginagawa ko, whether it be performances for events or musicals, kapag nagpe-prepare ako, ini-immerse ko yung sarili ko. So, when the time comes na mag-rehearse na for this, excited ako kasi kumbaga nagiging OC ako eh. So, pag inaral ko na yung material, wala nang atrasan yon and I really dedicate myself to it. So, Speaking of material, gusto namin magpa-sample ng few lines from a Mike Hanopol ako, song. wala pa masyado lang. Pero may isang famous song ang Juan de la Cruz Band. One line lang. Ang himig natin. Yan lang. Ay, nako, Super ganun lang. kaabang-abang. Oh, yun lang. Ganun lang. So, Last on my part, may pressure ba on your part to do succeeding roles o mga ibang lead roles after ng success ng Isang Himala wherein you were nominated as Best Supporting Actor? It's a big thing for the theater community. hindi. Actually, hindi pressure. It's more excitement talaga. And it's kasi nung na-nominate ako for Isang Himala as Best Supporting Actor, hindi ko talaga in-expect. Genuine yung reaction ko noon. It's just really a blessing to be recognized. Lalo na hindi, nung nanalo rin si Kaki Teodoro and nung na-recognize ako. Ano siya, it's more a win for the whole industry. Kaya iyak kami ng iyak noon kasi hindi lang sa akin at sa kanya. Kumbaga na-excite ako kasi wow, napansin kami na hindi namin baluarte yung pelikula pero napansin kami. So yeah. That's good. Yeah, so Ano sa tingin mo yung biggest challenge to be in this music? Siguro yung expectations, yung kasi syempre may kanupol yan eh. Icons yan. So, pero like before, ako pinanganak akong ng nanay ko si Kat, si Dulce. So, kumbaga bata pa lang ako may ganung pressure na natutunan ko, yun ang mahirap, isang blessing at kumbaga curse din bilang anak ng isang icon. Natututunan mo lang siya to navigate throughout your life eh. So ngayon, it's more excitement. May pressure lang ng konti kasi syempre expect nila ano kayong gagawin ni David with this role. Pero yun, excited ako kasi I'm sure yung arrangement ng songs magiging iba din. Hindi siya siguro like 70s ngayon, nasa 2020s na tayo. So siguro yung arrangement magiging modernized din in a way. So excited ako for that. So excited ako to yung input ko din as an interpreter and a performer na kung paano ko siya Have kakantahin. you So, sat down with him? not yet. Not So this is yet. going to be the first time I'm gonna meet him. Wow. Yes. Ano ba yung mga questions o mga tips na sa tingin mo gusto mong makuha? Syempre, as respect to him, I would ask kung paano ba niya gusto ko siya i-interpret with hindi rin na kailangan makakapaglagay din ako ng sariling akin. Pero syempre, bilang courtesy and respect to Mike Paul, I will ask him to, kung sa certain songs, kung meron siyang gustong paraan kung paano ko siya i-interpret. Yan, yung mga ganon. What did Ma'am Dulce say? Actually, hindi pa kami nakakapag-usap about it. So, pero I'm sure matutuwa siya kasi lagi naman yun super proud. So,
mamaya tatawagan ko siya, sabihin ko, ma, ako yung, makikita naman niya kasi si Direk Franny kasi sinisend sa kanya. So, ang laki-laki ng tarpaulin doon. So, ayun, excited ako. I'll tell her.